Malaking dagok sa mga bansang Turkiye at Syria ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol nitong Pebrero. Mahigit 50,000 buhay ang nawala, kasabay ng pagguho ng mga tahanan at kabuhayan. Ang Pilipinas naharap din sa banta ng The Big One base sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Kapag gumalaw ang West Valley Fault, anong pinangambahang pinsala nito? At gaano ba tayo kahanda? Inalam yan ni Darlene Kai sa kanyang special report. Pinadapa ng malalakas na lindol ang Turkiye at Syria. Nagsimula yan ang yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Turkiye noong February 6. Sinundan na yan ng sunod-sunod at malalakas na aftershock. Isa-isang gumuho ang mga gusali. Marami ang natrap sa mga debris kabilang ang rescuers. Nasa 50,000 tao na ang namatay. Libo-libo ang sugatan. Milyong tao ang nawala ng tirahan. Dahil sa nangyari sa Turkiye at Syria, muling nabuhay ang mga usapin tungkol sa The Big One dito sa Pilipinas. Ito ang kinatatakutang malakas na lindol na maaaring maranasan sa Metro Manila. Sabi ng PHIVOLCS, sakaling gumalaw ang 100 kilometrong West Valley Fault, maaaring maranasan ng isang magnitude 7.2 na lindol. Ganito ang mga posibleng mangyari base sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Guguho ang daan-daang gusali, guguho rin ang ilang tulay, magkakaroon ng mga sunog, mawawalan ng supply ng kuryente at tubig sa maraming lugar, mapuputol ang linya ng komunikasyon, mahigit 35,000 tao ang mamamatay, mahigit 100,000 ang masusugatan. Ito ang earthquake simulator ng PHIVOLCS. Ito ay pinapakita kung ano yung iba't ibang klase ng lakas ng lindol na pwede nating maranasan. At ito po ipapakita natin sa inyo kung ano yung posible nating maramdaman kapag dumating na yung sinasabi nilang The Big One. Talaga pong nakakahilo at nakakatakot. Pwedeng maging sobrang makapaminsala sa ating mga ari-arian at sa iba't ibang klase ng infrastruktura. Ang tanong na lang, handa na ba tayo? Siguro yung tinatawag natin na big one is the impact to the metropolitan or shall I say Greater Metro Manila area kasama yung mga neighboring provinces. So andito kasi yung ating seat of government and most of our development initiatives ay nandito sa Metro Manila, no? So, malaki yung impact nito sa Metro Manila. Inaaral natin yung pinakamalaki niya na magnitude na maaari niyang maidulot. In terms of the size of earthquake, what will be the impact to the population, to the buildings, and to our investments. Dito sa kanilang Hazard Hunter Map, makikita kung saang mga lugar may fault. Kita rin dito kung anong klaseng mga risk o panganib ang posibleng hinaharap ng bawat lugar, gaya halimbawa ng tsunami, landslide dulot ng lindol, pati na kung gaano kalakas ang ground shaking o pagyanig na mararanasan. Sa pamamagitan nito, makapaghahanda tayo ng maigi. Marami kasing parts yung impact assessment na ginagawa natin. Meron din kasing portion doon yung hazard assessment. No? Sa tingin ko naman, at least for the hazards, ginagamit ito ng mga locals. Are there basehan for a certain project and for planning purposes. No? Kasi before year 2000, I can say na kung saan lang tayo kumukuha ng mga hazard maps. Halimbawa, itong West Valley Fault ay dumaraan sa ilang lungsod sa Metro Manila gaya ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati City, Taguig, Parañaque at Muntinlupa. Dumaraan din ito sa ilang kalapit na probinsya gaya ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Lubhang nakakatakot para sa mga nakatira malapit sa fault. Pero sabi ng PHIVOLCS, hindi pa rin dapat makampante ang mga residente ng ibang lugar na hindi dinaraanan ng pulang linya. When I talk about hazard maps, marami yan eh. For earthquake kasi, yung location nga ng fault is number 1. Pero hindi siya dapat lagi na lang natin iniintindi yung fault. Kasi ang rule of thumb lang naman doon sa mga faults ay no development, 5 meters to the left and 5 meters to the right. So yun. Ang nakakalimutan natin,
na napakalaking impact nito sa mga structures and even sa tao is the ground shaking. Mahalaga raw na siguruhin na ang lahat ng ating mga bahay at infrastruktura ay matibay at naaayon sa itinatakda ng National Building Code of the Philippines. Ayon pa naman sa MMDA, 64% ng lahat ng mga gusali sa Metro Manila ang itinayo bago pa lumabas ang bagong building code. Kaya sa tansya nila, nasa 36% lang ng lahat ng gusali sa Metro Manila ang nakakasunod sa bagong building code na kakayanin ng magnitude 7.2 na lindol o iyong Big One. Assuming successful, we can predict earthquake. Yun bang, halimbawa na-predict mo bukas may lindol o na-predict namin bukas, can we do overnight the repair of the buildings, yung mga substandard houses? So, it can be effective for evacuating people siguro, for people. But what about other investments? Lalo na yung mga substandard structures. Urgency was yesterday. You know, knock on wood na hindi mangyari sa atin, pero the urgency was long past. But the opportunity of looking at this for this calamity is the same as for, well, similar but not the same for floods. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Tinatayang mahigit 35,000 tao ang pinangangambahang mamamatay kapag tumama ang The Big One ayon sa isang pag-aaral. Oras na gumalaw ang West Valley Fault, malaking bahagi raw ng Metro Manila at mga kalapit probinsya ang posibleng mapinsala. Kabilang sa mga nakikitang solusyon ay ang pag-ambyenta sa National Building Code at National Land Use Act. Ang tanong, sapat na ba ito? Darito ang ikalawang bahagi ng special report ni Darlene Kai. Seryosong banta ang hatid ng tinatawag na The Big One sa Pilipinas. Ito ang malakas na lindol na posible raw mangyari kapag gumalaw ang hinog ng West Valley Fault. Kung mangyari man yan ayon sa PHIVOLCS, posible ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Hindi raw malayong mangyari sa atin ang nangyari sa Turkiye at Syria kung hindi tayo nakahanda ayon sa mga eksperto. We have to start yesterday to be prepared for the next big one. Sa hazard map na ginawa ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, makikita ang kinalalagyan ng mga fault sa Pilipinas. Isa riyan ang 100 kilometrong West Valley Fault na dumaraan sa ilang lungsod sa Metro Manila gaya ng Taguig, Muntinlupa, Parañaque, Pasig, Makati, Marikina at Quezon City. Pati na sa ilang kalapit na probinsya gaya ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Itinuturing na delikadong lugar ang may linyang pula sa mapa. Ang pamilya ni Nida, mahigit 70 taon ang nakatira rito sa Mejia Street, Libis, Quezon City. Dito na siya ipinanganak, lumaki at nagkapamilya. Maliit pa ako, nang naririnig ko na yung mga ano na yan, yung mga sinasabing fault. Pero ano na malaki na ako, naririnig ko pa rin. So hindi ko alam kung how true. Kung hindi naman kami natatakot. Kasi kung talagang time mo na, time mo na. Wala rin daw ibang mapuntahan ang kapitbahay niyang si Christy na 30 taon ang nakatira rito sa Mejia Street. Wala tayong magagawa kasi talagang dito kami, wala naman tayong lupang lilipatan. Sa pool din ng fault ang bahay ng pamilya ni George sa UBB Pound sa Marikina. Yan yung mga bagay na hindi may iwasan. Ang pinaka-ano mo lang dyan, kung meron kang capacity na mag-transfer sa ibang lugar, meron kang panggastos, lilipat ka. Since wala naman, hindi mo namin kaya. Ang magagawa na lang daw nila, magdoble ingat. Dumaraan ang West Valley Fault sa Marikina City na kilala sa pangangalaga sa kanilang heritage sites. Sa katunayan, ilan sa mga gusali at bahay rito ay mahigit 200 taon na. Gaya na lang ng Shoe Museum, Our Lady of the Abandoned Church, at itong tahanan ni Kapitan Moy na kilala bilang ama ng shoemaking industry sa Marikina. Years ago, nag-retrofitting na kami. Pero ang crucial dun sa mga old buildings is hindi ma-compromise yung aesthetic niya. So, humingi rin kami ng
opinion dun sa mga expert sa ating building code. Ang kinakailangan ma-withstand niya intensity 7 hanggang 8 ang kaya ma-withstand itong mga old buildings. Makikita sa loob nitong bahay ni Kapitan Moy ang orihinal na mga pader na gawa sa adobe. Ang mga pundasyon naman ng bahay mukhang kahoy pero bakal ang nasa loob. Regular daw ang pag-iinspeksyon sa mga lumang gusali pati na sa iba't ibang bahagi ng Marikina para masiguro ang tibay ng mga estruktura. Pero paano ang mga bahay na matagal nang nakatayo sa dinaraanan ng fault? Yung ibang area talagang hindi na natin pinapatayo. Yung mga area talagang inabutan na matagal ng panahon na nakatayo na yung bahay. Kaya meron din tayong ibinigay sa kanila at household level ng evacuation plan. Matagal na raw nagsimula ang paghahanda sa Marikina para sa The Big One. May mga gamit na rin sila para sa search and rescue operations. Kung sakali magkaroon man ng malaking paglindol o malakas na paglindol, ay alam ng mga tao yung evacuation plan o yung mga area na po pwede silang pumunta para maging ligtas sila. Ayon sa isang urban planner, hamon ang hindi pare-parehong paghahanda ng local government units. Yung first step, of course, is a re-audit of all of the buildings in their jurisdictions, no? Because there have been a number of minor earthquakes in the last few years. Ayon pa naman sa MMDA, 64% ng lahat ng mga gusali sa Metro Manila ang itinayo bago pa lumabas ang bagong building code. Kaya sa tansya nila, nasa 36% lang ng lahat ng gusali sa Metro Manila ang nakakasunod sa bagong building code na kakayanin ng magnitude 7.2 na lindol o iyong Big One. Nasa 35,000 tao ang posibleng mamatay ayon sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Kaya isinusulong ngayon sa Kongreso ang pagrepaso sa National Building Code. We will need a few years para ma-retrofit yung buong metropolis. Para sa pangmatagalang solusyon, kailangan na rin daw amyendahan ng National Land Use Act. Pero paano ang mga nakatira sa mismong dinaraanan ng fault gaya ni Nida, Christy at George? Yung mga informal naman, baka pwede silang humingi ng tulong sa LGU na isama yung mga komunidad nila sa audit. Dagdag ng FIVOX, mahalaga rin na handa ang lahat nakatira man sa dinaraanan ng fault o hindi. Malawakan kasi ang epekto ng pagyanig ng lupa dulot ng lindol. Hindi lang nakakulong sa mga lugar na dinaraanan ng fault. Ngayon, ang ating SRF ay continuous na nag-aaral po sa lahat ng mga aspeto ng mga rescue techniques. At tuloy-tuloy din po ang aming pagpo-procure ng mga equipments galing po sa National Headquarters. Tukoy na ang mga panganib na idudulot ng malakas na lindol. Alam na rin natin kung ano ang mga paghahandang maaaring gawin. Ang kailangan na lang daw ay kumilos tayo sa lalong madaling panahon para mabawasan ang peligrong idudulot ng The Big One. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.